Kasabay ng paglakas ng bagyong Karina, mas malawak na din po ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa ating bansa. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Sa kasalukuyan nga ay mas malawak na at mas malakas na ang epekto ng habagat sa ating bansa dahil yan sa unti-unting paglakas pa ng bagyong Karina. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ito po ay nasa Severe Tropical Storm category na may lakas na hangin na umabot sa halos 110 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugso ng umabot sa 135 km per hour. Ito ay huling namataan ng Pag-asa sa line 355 km east o silangang bahagi ng Tuguegarao dyan po sa may area ng Cagayan. Patuloy po ang pagkilos nito pahilagang kanluran, paitaas sa bilis na 15 km per hour. Sabay nga ng paglakas nito at unti-unting pag-akyat, mas malawak na din ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. So narito po muli ang official track ng Pag-asa para sa bagyong Karina. Pinapakita dito na patuloy na kikilos pahilaga-hilagang kanluran o paitaas itong bagyong Karina sa mga susunod na araw. Magpapatuloy yung mabagal na pagkilos nito at posibleng bukas yan po ay nandito na sa eastern section ng extreme northern Luzon. At posibleng sa Wednesday hanggang Thursday yan po ay palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility dito banda sa may eastern section ng Taiwan or dito sa mga isla sa southern portion ng Japan. Pinapakita rin dito na patuloy ang paglakas ng bagyong Karina habang binabaybay itong karagatan sa northeastern section o itaas na bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan, wala po tayong inaasahang landfall scenario nito o pagtama sa lupa. Kahit yung ating cone of probability o circle of uncertainty ay medyo malayo rin sa ating landmass. Pero again, kung titingnan nyo itong forecast track ng Pag-asa, meron tayong area na may color yellow or orange na nandito sa malapit sa gitna ng bagyo. Yan po yung ating general area na may more than 39 km per hour na lakas ng hangin na associated dito sa bagyong Karina or yung medyo malapit sa kanyang gitna. Posible po yung sumabit dito sa Hilagang Luzon at Extreme Northern Luzon habang umaakyat po itong bagyong Karina. Dahil dyan, itinaas na ng Pag-asa ang tropical cyclone wind signal dito po sa hilagang bahagi ng Cagayan, yung eastern portion nito, maging dito sa Babuyan Group of Islands. May nakataas din po na signal number 1 ng Pag-asa dito sa northeastern section ng Isabela. Kasama na rin po dyan itong area ng Batanes na kung saan patungo nga dyan or palapit dyan yung ating bagyong Karina. Sa kasalukuyan, yung panglabas na kaulapan o outer bands itong bagyong Karina ay sumasabit dito sa hilagang bahagi ng Luzon at maging dito sa extreme northern Luzon. Ito po ay direct effect na ng bagyong Karina. Dahil po dyan, posible po ang heavy to intense rains dito po sa mainland Cagayan, dito po sa eastern section nito at posible naman ang mga moderate to heavy rains dito po sa may Babuyan Group of Islands. At habang kumikilos nga paitaas ang bagyong Karina, mas madadagdagan din yung ating mga pagulan at posible rin yung mga moderate to heavy hanggang intense rains dyan po sa may area ng Batanes kapag nakaakyat na itong bagyong Karina. Ngayon, tumungo naman tayo sa epekto ng habagat na pinapalakas nitong bagyong Karina o yung ating southwest monsoon. So halos buong bansa po ay apektado ng ating habagat o southwest monsoon. Ito po yung ating inflow ng hangin at ito naman po ang bagyong Karina nandito sa dagat sa eastern section ng northern Luzon. Ito pong mga area sa Visayas at Mindanao, ito pong central at eastern section ng Visayas, maging dito sa Mindanao, meron tayong mga breezy conditions yan at nagpapakita naman yung ating araw. Pero may mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng scattered o kalat-kalat na pagulan, particularly sa western section ng Mindanao, kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula. Mas mataas naman ang ating tsansa ng pagulan dito sa western Visayas, dyan po sa may area ng Panay Islands at Antique, kasama na po dyan ng Negros, at posible nga dyan yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan o thunderstorms. Ito namang nasa eastern section ng Luzon, maulap din ang panahon natin dyan at ramdam din ang hangin ng habagat o meron din tayong breezy conditions dyan. Dyan po ang mga area ng Quezon, kasama po dyan ang Bicol Region, Aurora, Isabela, kasama na rin po dyan ang Quirino. Nagpapakita rin dyan yung ating araw pero posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Mostly yung konsentrasyon ng ating mga pagulan dulot ng habagat ay nandito sa western section ng Luzon. So narito po muli ang WRF model run ng Weather Manila para sa mga pagulan dulot ng habagat o sa ating southwest monsoon. Yung mga color blue, yan po yung mga light to moderate na mga pagulan or minsan cloudy lang yan or meron tayong mga scattered o kalat-kalat na pagulan dyan. So expected nga po yan sa ilang parts ng Mimaropa, Central Luzon, kasama na po dyan itong mga kabundukan ng Cordillera at umaabot pa yan dyan po sa may area ng Abra. Samantalang sa Magdamag nga, posible pa rin po yung mga moderate to heavy rains. Yan po yung mga color red. Dito po sa area ng Occidental Mindoro, kasama na po dyan. Ito pong area ng Metro Manila. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa karating lugar nito. Ito pong area ng Cavite, Batangas, Laguna,
Bulacan, kasama na po dyan ang ilang parts ng Tarlac, Pampanga, maging dito sa ilang bahagi ng Nueva Ecija. Yung ating mga heavy to intense rains ay nako-concentrate din dito po sa western section ng Central Luzon. Yan po ang Pangasinan, Zambales, kasama na po dyan ang Bataan. May mga inaasahang pag-ulan din tayo dito po sa area ng Ilocos Region, kasama na po dyan ang La Union. Samantalang habang bumabay nga ang bagyong Karina dito sa northeastern section ng ating bansa, increasing din po yung ating mga pag-ulan at tumataas din yung ating axis ng habagat or southwest monsoon. Kaya bukas, kung mapapansin nyo, mas tumaas din yung konsentrasyon ng ating mga pag-ulan. Umaabot na po yan dito sa malaking bahagi ng Ilocos Region, kabundukan ng Cordillera, kasama na po dyan ang Benguet, kasama na po dyan ang La Union. Ito pong western section ng Pangasinan, kasama na rin po dyan ang Zambales at Bataan. May mga moderate to heavy at kuminsan intense rains din tayong aasahan dito po sa Occidental Mindoro. Magpapatuloy din ang mga paminsan-minsang pag-ulan dito po sa Metro Manila. Kaya again, sa may mga lakad po or may mga pasok sa opisina at eskwela, ugaliin po natin magdala ng anumang pananggalang sa ulan gaya ng payong, rain jacket or kapote. At yung mga low-lying areas po o mga areas na bahayin, ugaliin po nating sumangguni sa kanya-kanyang LGU sa mga posibleng suspension ng classes or opisina kung meron man. Papatuloy din ang moderate hanggang heavy rains bukas dito po sa mga karatig lugar ng Metro Manila, kasama po dyan ang Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, maging dito sa area ng Bulacan, kasama na rin po dyan ang Pampanga at Tarlac. Again, ito pong mga color blue ay mga posibleng paminsan-minsang pag-ulan dyan po sa may area ng Central Luzon. May nagtanong sa atin sa comment section kung bakit ang kakaunti ang pag-ulan dito po sa may Isabela at dito po sa area ng Cagayan Valley. Dahil po yan sa epekto ng kabundukan ng Cordillera. So nababawasan po yung ating moisture at mga pag-ulan ng habagat or southwest monsoon kapag tumatama na po yan dito po sa mga kabundukan ng Cordillera at nahihirapang tumawid. Pero posible pa rin po ay yung maulap na panahon or mga scattered na pag-ulan dahil naman doon sa outer rain bands or trough nitong bagyong si Karina. So again, kasabay po ng unti-unting paglakas pa ng bagyong Karina, mas malawak na rin ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. At dahil nga mabagal din po yung kumikilos, mas tatagal din po ang epekto ng ating habagat. So magpapatuloy po ang mga pag-ulan nito in the next few days pa. Mostly apektado nito ang western section ng ating bansa. Kaya again, mag-ingat po tayo sa anumang posibleng epekto ng mga pag-ulan nito, gaya ng mga flash floods at landslides, especially sa mga mountainous area o mabubundok na lugar at mga low-lying areas. At ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan at estado ng baha sa inyong lugar. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.